natin na ngayon, napakaswerte natin. At siya ang isa sa mga congressmen na may kopya nitong Cabral Files, At binigyan niya tayo ng oras ngayong umaga. Si Batangas, First District, Congressman Leandro Leviste. Good morning, Congressman Leon. Magandang umaga po, sir. Thank you very much for your time. Congressman Leon, kasama natin nga pala si Miss Relza Magsumbol ngayon. Sir, pakipaliwanag nga, ano ba itong Cabral Files? Ano ito? Listahan ng mga mangbabatas kanyo, tsaka mga cabinet members na binibigyan ng budget, parang pork barrel, taon-taon? Opo, kasi meron over 721 billion pesos in the 2025 National Expenditure Program na may mahigit 17,000 line items na akala natin noon ang DPWH engineers ang gumagawa, pero ang lumalabas pala, bawat isa sa mga proyektong ito ay may mga proponent na nakasulat sa listahan ni Yusek Cabral. Ang mga district congressman, ina-assume naman natin, meron naman mga project kasi sila ang mga representante ng kanilang distrito. 400 billion ang para sa district congressmen. Pero yung labis dyan na 320 billion ay may extra para sa district rep, may party list, may senator, pero meron din mga cabinet members, undersecretaries, pati mga pribadong individual. Okay. At saan napupunta ito? Mga lump sum ito? Lump sums? Bawat proyekto po ay line item sa budget. At sa files po ni Yusek Cabral, may note kung sino yung nagpabigay nito sa DPWH. So, would you say that there is nothing illegal about this or ano? In itself, it's not naman illegal to propose a project, but it is contrary to the representation of DPWH that walang mga politiko na involved sa making ng kanilang NEP. Pero yung legality is pag malink yung proponent sa contractor na nakakakuha ng proyekto, minsan yung proponent mismo yung contractor, minsan kaibigan. At ito ay pwedeng gamitin ng ICI o ombudsman para sa kanilang mga investigasyon. Ako po ay bumisita sa ICI noong Nobyembre para ipakita ito sa kanila. At sinabi nila, noon lang nila nakita at useful po ito para sa kanilang investigasyon. Kasi meron nga silang mga tinitignan, mga flood control projects. Hindi naman nila alam sino yung proponent. Kaya contractor lang nakuhuli. Hindi po yung nagpapondo ng proyekto. Oo. Tapos, yung nakikita nilang mga proyekto na yon, may mga anomalya. Lahat po ng proyekto may proponent. Kaya yung mga proyekto na may anomalya, noon hindi alam ng ICI sino yung proponent. Pero matapos nating ni-reveal na may ganitong listahan, ibinigay ng ombudsman yung listahan ng DPWH sa ombudsman para kasama na rin sa investigasyon nila yung nag-propose sa budget ng proyekto. 17,000 line items ito, no? Sa 2025 national budget alone, ano? So, bakit nasangkot? Bakit may mga proponents din na cabinet members? Ano ang papel naman nila ron sa mga ganyang flood controls or other public works projects if they are not involved directly with the DPWH? Like, for instance, at that time, si Manuel Bonoan ang secretary, and before him, yung naging senador, si Mark Villar. So bakit ganon? May mga ibang cabinet members. Hindi lang po cabinet member, pati undersecretary. At doon mo makikita sino yung malapit sa nagde-decide ng budget allocation. Dahil hindi naman po dahil expert ang mga cabinet members na ito o undersecretary sa flood control location eh. Naging nangyari po, nagbibigay ka na lang ng alokasyon sa iyong mga kaibigan. So itong mga secretaries nito, ano mga departamento nila? Ay sir, sinabi ko, hahayaan ko muna kay Sec Vince na ilabas kasi yung nilabas na namin, question pa na hanggat hindi i-authenticate ng DPWH, hindi ito totoo. Lalong-lalo bang dapat na lang na hayaan natin ang DPWH maglabas. Dahil baka masasayang pa yung file kung paglabas natin, ka-questionin lang. Mas mabuti, ilabas ng DPWH para walang magdududa.
Pero maaasahan ba si Secretary Vince Dizon na ilabas ito? Kasi he has been, dati madaling ma-contact si Secretary Dizon for interview sa media. Pero ngayon, ayaw, tinatanggihan niya lahat ng mga media interviews ngayon. Nagtatago siya. That's useful to know, sir, ha? Ano ba yung ginawa nyo to contact him? Sa ano niya, sa kanyang mobile. Yung usual. Ngayon po, mahirap. Oo. So, hindi siya Opo. ma-interview. Kasi actually, Lahat nung na Sunday pa, tinatanggihan. nag-post ako sa Facebook na ilalabas ko basta may go signal si Sec Vince. Aha. Nagtataka po ako bakit hindi man lang siya nag-message sa akin na go or not go. Parang nagde-decision pa kung anong sabihin. Aha. And do you think that is because part of the Cabral files, nandoon yung pangalan nga ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni President Bongbong Marcos, na boss niya noon, boss ni Secretary Dizon. At nandun yung lumalabas, nandun din yung pangalan ni Congressman Ilocos Norte, Sandro Marcos, anak na panganay ni President. Actually, sir, hindi naman surprising sa taong bayan na lahat naman ng congressman, lalo na para sa mga kanilang distrito, Yes. ay may mga projects. Aha. Kasi trabaho yan ng representative ng isang distrito. Yes. Although, surprising na nasa NEP pa lang siya. Pero, in substance, it's not surprising. Yung surprising po, yung listahan, pati yung mga nasa ehekutibo, may mga insertion din pala. At Yes. pati mga contractor, may mga listahan na code names, pero kung titignan mo yung mga proyekto sa mga listahang ito, napupunta sa tig-iisang contractor. May isang listahan para sa isang contractor sa listahang ito. Sino itong mga contractors na ito, Congressman Lian? Yung nabanggit ko po last time on your show is si Congressman Edwin Garjola. May listahan ng 20 billion pesos of projects. Alam kong konektado sa kanya yung listahang ito kasi 4 na proyekto sa aking distrito ay nasa 20 billion peso list na ito. At actually, may iba pa ng mga malalaking contractor na maraming mga nakuha dito sa listahang ito. So I'm just responding to your point on is it because of this person or that person? Actually, sir, sa 17,000 line items, sa sobrang daming mga pangalan dito, I can understand bakit nahihirapan si Secretary Vince na magpaliwanag ngayon tungkol dito kasi either he tells the truth and maraming magagalit, and mahirap naman to tell a lie, di ba? Kaya I think he's... Mabibisto ka pag nagsinungaling ka eh. Opo, kasi may kopya ako, di ba? Kaya he's in an unenviable situation now. Oo. So lumalabas ito po kasi noon sa 2025 national budget, merong ang ganyan na mga hard and soft na pork barrels na tinatawag. Yung hard pork barrels, yun yung mga public works, ano? Mga pagpapagawa ng mga tulay, kalsada, mga river walls, dikes, flood controls, ano? Substandard pero overpriced. Yun yung inaamin nga ng mga district engineers na natawag sa Kongreso, sa House at sa Senate, no? So, ngayon ito namang mga cabinet members, meron ding allocables na public works, ganun lumalabas. Opo, at hindi lang sa public works. Pati sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, let me just focus na lang on Congress. Meron kaming mga binibigyan na mga alokasyon sa DSWD, DOH, DA, DepEd. This is not naman a surprise. Pero yung isang surprising thing is nagsasubmit kami during the NEP preparation process pa lang. So may paper trail. Ano yung isinusumite ng bawat isa. At pangalawa, may extra na binibigay pag palapit ng budget. And yung isang na-share ko po sa ating press briefing kahapon ay nung September 30, tinawagan ako ng isang staff ng Kongreso at sinabi na magkita kami sa lounge. At may papel siya na may 151 million pesos of budget items na sinabi niya sa akin kung this is your incentive. At
ito po ay 1 week before the budget, kaya parang understood na ano yung incentive for what ito. At ikinalulungkot ko po na imbes na magdebate kami tungkol sa mga mahahalagang issue sa budget, ang kalakaran pala ay bigayan na lang ng mga incentives para tumahimik na lang ang mga katulad ko. At ako po ay hindi din tumatanggap ng hindi lang sweldo ko, pati nasabi ko noon, office budget ko. Pwede ko po bang ibunyag ito, sir, sa inyong show? Ito po actually ang Sige, go ahead. bagong ipopost din namin ngayong araw. Oo. Ang Kongreso ay matagal nang kini-question tungkol sa gamit ng MOOE dahil unliquidated ito. Ibig sabihin, pwede mong ibulsa na hindi mo kailangan ipaliwanag kung saan mo ginamit. Only by certification ginagamit mo para sa travel, communication, representation. At sa National Expenditure Program, ito po ay 18 or 17 billion pesos. At during the House debates, inamendahan ito with an additional 10.5 billion pesos. Kaya naging 28 billion pesos ang budget ng House without any debate. There was no explanation where the 10.5 billion pesos will go. 7.8 billion of that additional fund will go to MOOE. But Maintenance how the of MOOE is operations used and is not explained. overhead expenses, MOOE, no? Yes, sir. And how it is used is not liquidated. At kaya ko po ito binabanggit in relation to the topic of incentives. Ang lumalabas, sir, parang yun din yung incentive para aprubahan yung budget. Dahil walang nag-question eh. At on the day of the budget approval, I'm told, because I don't accept it, so hindi na rin ako nila sinasabihan, may bigayan ng incentives. So, cash on ang Monday nangyayari is rito. the Cash incentive. approval of the BICAM ratification of the 2026 budget. And parang kulang ang quorum to approve the budget. So para nagkakaroon ng quorum, meron daw mga bigayan ng incentives coinciding with the budget approval. Tigma At magkano? ito po ay supposedly funded by the MOOE. Tigma magkano itong incentive yun to? May parang flat rate, may pare-parehong halaga? Actually, sir, baka daming mga magagalit sa akin kung sasabihin ko ngayon, pero actually gusto kong makita magkano on Monday. May pasok kayo on Monday, no? Yun na yung ratification day ng both Senate and House of Representatives. By the way, sir, nung pupunta ako sa Committee on Accounts, ayaw nilang sagutin ako. Pero una, miyembro ako ng Kongreso. Dapat may share ako dyan. Pero alam nila kasi hindi ko kukunin. Gusto ko lang malaman. At actually, sir, nung kina-question ko yung topic na to, parang even more than DPWH, ito yung parang very closely guarded secret ng House. And I'm thankful that there's a show like yours where I can share this revelation na may ganitong fund na walang liquidation na itinaas pa ng Kongreso para sa sarili ang budget ng 10.5 billion pesos na ang bigayan ng incentives is on the day of the budget approval. Nangyari na rin ito for 2026 national budget for next year. Nangyari rin yan nung very late in 2024 for the 2025 national budget na sa BICAM, mahigit doble pa nga nangyari sa House of Representatives. Yung original na budget ng House of Representatives noon was 16.5 billion. Tapos dinagdagan ng halos 18 billion, 17.5 up to 18 billion. Kaya mahigit doble ang naganap noon sa 2025 national budget. Yung sa Senado naman, dinagdagan ng 1.5 billion. Pero ano na yan, aprobado na ng plenary ng both Senate and House. Tsaka nanggaling naman yung pondo na yan, yung figure na yan, sa kanyang mga Senate President din at Speaker at binigay sa Malacanang noon para mabuo yung National Expenditure Program or Malacanang budget or President's budget.
May original Yes. na halaga, tapos dinagdagan pa nung BICAM. At nung ratification, in-approve na lang. Approve na parang akala natin, approve without thinking, paspasan, yung pala may incentive na sinasabi dyan. Yes, sir. Kasi walang nagka-question, di ba? At Oo. ang tanong, saan napupunta? Dahil walang debate, hindi pinapaliwanag. Pero Oo. nagulat nga ako na on the day of the approval pala may bigayan. Pero hindi lang po ito ang composition ng 18 billion peso MOOE fund na to. Oo. Dahil may ilan mga consultants ng House of Representatives na nakausap ko na nagsabi sa akin, binabayaran sila in cash. Yung isa sinabi, supot. Yung isa sinabi, backpack. Nagbiro, baka yung iba maleta. Pero bakit kailangan patago ang form of payment sa ating mga consultants through MOOE, di ba? At ang tingin ko maganda, ideklara na lang ng House lahat ng mga consultants para makita natin sa 18 billion magkano napupunta sa mga consultants, magkano napupunta sa mga miyembro, at magkano naman napupunta sa iba pang mga program. May isang program naman na rinig ko sa ibang mga members, meron silang mga slots for social media consultants sa kanilang mga opisina na mag-serve bilang mga keyboard warriors o mga trolls. Actually, there was already seminar. May seminar po ng mga members para sa pag-onboard ng mga keyboard warriors sa kanilang mga opisina. At question ko, kung maganda naman ang programang ito, bakit natin kailangan idaan pa sa secret fund na to? You know, we question the Confidential Intelligence Fund, but this MOOE of the House, 18 billion pesos, is bigger than any confidential intelligence fund in the country. And it appears is used for things that do not want, that are not nice to be publicly disclosed. So, lumalabas ito, no, na halimbawa, itong MOOE, Maintenance Overhead Operating Expenses, ito, hindi lang para sa mga kuryente, kumbaga, kasi may mga congressman na mas magastos sa kuryente, kumbaga, dahil nag-overnight yung mga trabaho nila ron. Yung staff, halimbawa, yung iba naman halos hindi pumapasok. Tapos yung papel, ganyan, tinta, sa printer, mga ganyan. So, pati dito, sa pala, pambayad sa consultants at sa staff, dito nang gagaling sa MOOE. Yung sweldo po ng regular staff, nasa personal services. Pero, kaya po regular 28 staff. billion yung a proposed budget of which 18 billion is MOOE. Okay. Tapos yung MOOE sa NEP is 10. Kaya yung 10 naging 18 po. Ang kuryente, ang tubig, pati yung basic na operating expenses ng mga congressional offices, nasa 10. Yung questionable din is kung sabi ng National Expenditure Program, sapat na yung 10, bakit dinagdagan pa ng 7.8 billion? So yung 7.8 billion siguro yung medyo taba, no, na pwedeng gamitin para sa mga discretionary funds. Okay. Ito yung mas malaki ngayon, lumalabas. Mas malaki. Ito na yung para sa consultants, tsaka yung mga kasama na dyan, yung mga keyboard warriors, or in other words, mga mercenaryong trolls, So, yan na yun. At kung ano pang mga hindi natin alam na gamit. Kasi, muli, dahil walang liquidation, pwede mo lang ibulsa yung fund na to. Kahit hindi mo gamitin, nasa iyo na lang. Yan din ba, bukod pa yung pang-travel? Kasi nandun na sa original na MOOE yun, as proposed Hindi, to Malacanang. Yung para sa travel, communication, representation, walang liquidation din yun. By certification siya. Hindi mo kailangan magpakita ng resibo. Sabihin mo lang na ginamit mo para sa sinabi mong gamit, okay na. Pero at muli, hindi po ito maliit na halaga. Hindi ko lang po muna binibigyan yung mga figures kasi maraming magagalit na congressman sa akin. Pero you can just do the numbers po. If there's a 18 billion peso fund divided by 318 members, nasa mga 56 million pesos per congressman yan. Can you imagine po? This is not salary. This is an extra fund na pwedeng ibulsa of 56 million pesos per congressman. Kaya kailangan, pinakamaganda, as you said, pinapublish dapat yung pangalan ng mga pinagbayaran nito or yung mga expenses. Yes. Ayoko naman magalit sa aking mga kasamahan ko na sinasabi ko na
wag nang ibigay ang MOOE na to. Pero bakit Oo. natin kailangan isikreto? Oo. Naging Confidential Intelligence Fund na rin yung MOOE na to, di ba? Pero yung Oo. CIF, ilang bilyon? Ito naman Oo. po, 18 billion. Oo. Oo. At more importantly po, masama na nga yung original MOOE was 10B na hindi niliquidate. Pero itinaas pa ng Kongreso para sa sarili by Oo. 7.8 billion pesos Oo. without any debate. Oo. I-assume natin na yung mga pinagbayaran nito ay legal lahat, no? Consultants. Hindi natin alam kasi walang disclosure. Oo nga, pero Actually po, palagay based natin on that legal, dapat process, ibulsa mo lang, legal yun. Legal na ibulsa lang kasi hindi mo naman kailangan i-deklara eh. Oo nga, yun ang masaklap doon. Legal na ibulsa, pero wala sa usapan eh. Kasi may sweldo na ang congressman eh. So Opo. bakit siya magbubulsa ng additional 56 million bawat isa? Opo, tama po. Oo. May legal na siyang sweldo at allowance. So bakit pa siya magbubulsa? Kaya ang ano niya, yung sinasabi niyo na i-disclose kung mga consultants na ito yung listahan mo. Kung merong 10 o 100 o 1,000 consultants, ilagay yung mga pangalan at magkano binayad para ma-check din ng BIR kung nagdeklara ng income naman yung 10, 100 o 1,000 yan. Magandang punto po yan, sir. Diba? Kasi there should be kompleto, paikutin din sa buong government process para makolektahan naman sila ng buwis. Hindi pwedeng lose money ito. Ang mga mamamayan, ordinaryong mamamayan, mula mayaman mahirap, nagbabayad ng buwis. Di po ba? Lahat din Opo. dapat na pati consultants mapagbayad, Opo. di ba? yun lang ang ano eh. Plus yung expenses na sabihin ko, lumipad ako na ganitong ano, dapat i-declare ko yung expense ko na eto ang binili kong airline ticket, whether it's business class or economy, matetrace ngayon nung BIR na, ito bang airline na ito, nagde-declare ba ng totoong income? O sumakay ako sa barkong ito, sumakay ako sa bus na ito. Makikita rin naman doon eh. Kasama ko yung staff ko, 6 kami, ganyan. Ano, yung traceable lahat, dapat ganun eh. Di ba? In a transparent situation of government spending, di ba? Opo. And again, the fact that it was approved without debate is, I think, the most questionable part. Oh. And alam niyo, sir, galing ako sa corporate world. Pag may related party transaction ka, the rule of the Securities and Exchange Commission is dapat mas mataas pa ang disclosure requirements. Kaya nakakalungkot na may self-dealing ang Congress, mas mababa pa ang dinidisclose. Sa Senate ba nagdagdag din ng budget, sir? Saan po? Sa Senado, sa kabilang chamber. Opo, I can get the exact figures now. Nadagdagan din po. Ng magkano? Let me check po. But yeah, this whole MOOE is actually a bigger issue, I think, than even intelligence funds. Ang Senate po ay mga 1 billion ang itinaas. Parang noong 2025, parang last year. Pwede bang sabihin ng mga opisyales na ito, no? Na, halimbawa, yung Senate President ngayon, hindi siya yung Senate President ba nung ginagawa kasi itong budget call, nagsisimula ito, Marso, Abril naging Senate President yung sa ngayon, si Tito Soto, noon lang Agosto, di ba? Tapos, yung House Speaker ngayon, nung Agosto lang din, dahil nag-resign si Speaker. Pwede bang sabihin, kasi hindi nakita ito mga ganitong kailangan expenses, pwede bang ipalusot na ganon? O pero ikaw na nagsabi, sir, taon-taon ito ang ginagawa na tinataas ng budget process. Tsaka dapat alam na ng staff nila, ng mga House and Senate officers, mga nagpapatakbo niyan, yung mga kanilang mga Secretary General, alam na kung ano yung expense ng chamber na yan, di ba? At kung lalaki man, mapo-forecast nila, tumaas ang halaga ng tubig, ang kuryente, papel, tinta, lahat yan, mapo-forecast na nila. Yes, hanggang dyan na lang kung ano yung sinabit nila sa Malacanang nung budget call, nung Marso at Abril. Pero ikaw na rin po nag-point out, sir, na parehong bago yung liderato ng Senate and House. Baka pwede din nilang bago yung polisiya sa MOOE. At least ideklara saan ginamit. Kaya I'm bringing this up now because the BICAM approval is on Monday. That I hope the House can explain, which was not explained during the debates, saan mapupunta
yung additional 10.5B funds na ito Aha. bago maaprubahan ang BICAM. Aha. Okay. Oh, okay. Can we just go back to the Cabral files naman, sir? So, ayaw magbigay ng pahintulot sa kanyo ni Secretary Vince Dizon na i-release nyo ito dahil ayaw kayong sagutin. Tapos, naibigay nyo po ba yung kopya sa ICI? Pinakita ko po kasi hindi naman nila hiningi at I think na binigay naman natin ng DPWH sa Ombudsman. Si Sec Vince, hinihintayan ko kasi muli, mas maganda para hindi na questionin ng kahit ibang mga government agencies yung files pag manggaling sa DPWH. At akala ko, nung nag-post ako nung Sunday, kaagad siyang sasagot kasi sabi niyo nga very responsive siya. Kaya nagtataka nga po ako na umabot na ng ilang araw na hindi pa sinagot. Kasi meron kayong dinisclose na isang Viber text ni bago siya nasawi si Yusek Cabral, Viber text niya sa mga chiefs of staff ng iba't ibang congressman ba ito o pati sa mga sorry, senator? yung pinost ko po na Viber text is with internal sa Congress tungkol sa mga isasabit sa DPWH. May na-report nga kasi si Senator Lacson na si SP Soto ay inalok ni Yusek Cabral ng 500M. Nung Kariri-elect pa lang Senator niya bilang Lacson, senator parang at hindi siyang pa siya Senate skandalo. President noon. Yung lumalabas pala sa Kongreso, hindi siya itatago. Bawat congressman may 150M. Yung party list nga po may 160M pa. At ito po ay isinusumite sa June at lumalabas sa NEP sa July. Okay. So itong text na ito ni Yusek Cabral sa mga chiefs of staff. Hindi, yung text na yun po hindi po tungkol kay Yusek Cabral. Yun po ay House budget submissions. Yung sinasabi, ito ang deadline, ito ang ganon, ito ang pero email address yun dapat po napadala ang nyo, ganon. Importance ng Cabral file kasi nakikita mo, nagsasubmit naman yung mga congressman ng mga project nila, di ba? Okay. Tapos, ibinibigay yan sa DPWH. Kay DPWH, yung database, itong building, itong road, itong flood control, sino yung nagsubmit. Kasi lahat ng mga project, may nakalistang proponent naman. Okay. So ito, parang may chat group sila, kumbaga ganon. May chat group ng mga chiefs of staff. Ordinary business naman yan sa Congress. Yung questionable lang is, bakit naman itinatanggi sa publiko na may insertion sa NEP? Kasi parang ayaw kasi aminin na may insertion. Kasi pag may insertion, ibig sabihin, alam natin sino yung nagpalagay. Di ba? Sinisekreto kasi ngayon, sino yung nagpalagay ng mga proyekto. Kasi kung substandard, ayaw nila ng accountability. Pati yung sa mga yung substandard, kung public works, yung hard pork barrel, yung mga soft naman, yung nilalagay sa Department of Health na maipit. Tapos AX naman sa Department of Social Welfare and Development, tapos tupad sa Department of Labor. Yung soft naman, sir, parang baliktad kasi yun, gustong-gusto ng mga politiko malaman ng tao galing sa kanila. Di ba naglalagay pa kasi ng mga tarpaulin? Pero, ang problema naman doon, hindi natin alam magkano ang nakukuha ng bawat isa. Kasi, tingnan natin yung AX o MAIP budget, parang 60 billion ba yun? O mahigit pa? Kung i-divide mo yan among 300 districts, for example, baka, magkano yan? 60 divided by... Umaabot yan ng 200M. Hindi naman 200M ang nakukuha ng bawat distrito. Di ba? Kaya, lumalabas, may mga distrito na nakakuha ng mataas. I'm not saying na hindi ako sang-ayon sa programang ito. Pero ano naman masama na isa publiko natin magkano ang nakukuha ng bawat congressman. Lalong-lalo po dahil yung na-find ka natin is inaalok na to as incentive para sa mga boto. Dati kasi, Congressman Lian, at the end of each fiscal year ng gobyerno, nagpinapublish po ito bumibili sila ng newspaper space, full page ito, maliliit nga ang Senado at saka yung House, nakalista bawat senator, bawat congressman, ito ang ginasta. Ngayon,
hindi na siguro kailangan gawin yung bibili ka pa ng advertising space, ipopost mo na lang online. Matipid pa. Di ba? Ano po yung gastos na pinapost nila? Yung pong mga binayaran nila, ito yung expense ng bawat senador. Kaya nalalaman nun ito ang ginasta ng, halimbawa, Senator Juan de la Cruz sa domestic and international travel. Mache-check mo ngayon, ano itong international travel na ito? Nag-junket ba si Senator Juan de la Cruz o mga official ano talaga yan para sa kanya at sa staff niya? Pati yung domestic travels niya. Ganon din dati mga congressmen Nung kare-restore pa lang nung Congress, nung panahon ni Cory Aquino at saka ni Fidel Ramos, presidents. Ano po? Pero nawala na yan Talaga? Sana ibalik na lang yan. Oo. Kasi hindi na kailangan bumili ng newspaper space, ano? Ipopost na lang online, di ba? Kaya dati Opo. na-scrutinize po ng mamamayan ang gastos ng bawat mambabatas noong 1980s, 1990s. Opo. Oo. So ganun po. Tama po. So, ito po nakakapagtaka, bakit pati yung farm to market roads under the Department of Agriculture na may napabalita nga kasi ang budget dito is 1.5 pesos lang per kilometer. May ibang gumagasta ng up to 300 million per kilometer. So halatang binulsa na lang 'yan. Pero bakit pati Department of Education meron ding parang ganitong ano ito para sa school buildings? Opo, kasi pag hindi natin dinidisclose yung alokasyon ng budget, you can get away with substandard project and big allocation, di ba? Yes. Pero pag, lalo na yung office budget, kasi syempre, very particular ang mga tao sa kung yung travel expense mo masyadong magastos, kung yung ibang mga meal allowances mo ay unreasonable, it will really stick out. And I suppose that's why the budget has really bloated in recent years because yung sinasabi mong practice nung araw ay hindi na ginagawa ngayon. Ako pinagdudugtang ko lang kasi, Congressman Lian, ewan ko kung tama itong sa pantaha ko. Kasi ang laki ng budget na may allocables din under the Department of Education. And I am assuming, ito, sasabihin ng mga mambabatas, congressman, or senator, o ito, ipagtayo mo ng mga eskwelahan dito. Kasi kulang na tayo ng 125,000 or 135,000 classrooms. Pero sa buong taong ito, as of November, ang naitatayo lang 22 out of 125,000. So ibig sabihin, yung mga nakalaan sa Department of Education, kunwari, ay panggawa ng eskwelahan, pero hindi pala, pambulsa rin pala. Doon nakaparada lang yung pera. Sa mga iilang mga matitinong congressman, nakapagtayo ng totoong classrooms. Sir, hindi kaya ganon? 22 congressmen or 22 areas lang. Baka ilan lang congressman yan, less than 22. Dahil sila yung matitino na talagang tinutukan nila na may tayo doon sa lugar nila. Yes, I would like to see a report nga on kung may mga na-disperse na hindi na itayo. Pero yung pagkakaintindi ko, mabagal lang talaga yung implementation. Siguro naman hindi pa na-disperse. Pero kung may na-disperse na hindi na itayo, yun yung nakakatakot. Pero between us, sir, parang hindi naman popular yung classroom as a form of pork barrel Kasi masyadong halata kung gagawin mong substandard, lalo na ginagamit araw-araw at puno ng bata. Kung gusto mo ng pagkakitaan, maliban sa DPWH, maganda yung mga farm-to-market roads, lalo na magagawa ka pa ng mga civil works sa mga liblib na lugar. Pero nakapagtaka lang, bakit pati sa DepEd meron mga bilyon-bilyong pisong allocables. Yun lang, sir. Kaya, so ano po ang next step nyo rito sa Lunes? Ano po ang plano? Well, I will keep on asking the House to disclose it. Before we vote, there's no reason why they can't answer bakit hindi natin pinapaliwanag saan napupunta ang mga allocables natin, lalo na yung 28 billion peso budget ng House of Representatives. Okay. Sige, tututok po kami sa Lunes. In the meantime, thank you very much for your time, Congressman Lian, for explaining to the people and to our listeners. Thank you po. God bless and mabuhay po kayo, sir. Once again, that was Batangas 1st District Representative Congressman Leandro Leviste.